Sa kulungan, ang bilanggo na si Beckett ay binisita ng isang pari na nagulat sa kung gaano ka-relax si Beckett dahil nakatakda siyang bitayin sa loob ng ilang oras. Binanggit ng pari na maaaring ito ang huling pagkakataong magkaroon ng maayos na pag-uusap si Beckett, kaya pumayag si Beckett na ibahagi ang kanyang kwento. Nagsimula ito sa ina ni Beckett, si Mary. Siya ay nagmula sa mayamang pamilyang Redfellow sa Long Island, kaya siya ang tagapagmana ng isang kayamanan na nagkakahalaga ng 19 bilyong dolyar. Sa edad na 18, nakilala niya ang ama ni Beckett, na isa lamang regular na miyembro ng banda sa isang salo-salo. Agad siyang umibig dito, at nagsimula sila ng isang lihim na relasyon, ngunit nabuntis din siya. Dahil nakikita siya bilang isang kahihiyan, binigyan siya ng kanyang ama ng dalawang pagpipilian, aborsyon o lumipat. Dahil ayaw niyang isuko ang kanyang sanggol, lumipat si Mary sa isang karaniwang kapitbahayan sa New Jersey. Nang ipanganak niya si Beckett, ang pagkakita sa sanggol ay sapat na upang makaranas ang kanyang ama ng pulmonary embolism, kaya namatay siya doon mismo sa ospital. Ngayon, siya ay single mother na nagtatrabaho bilang sekretarya sa Department of Motor Vehicles. Araw-araw, sinasabi niya kay Beckett na pinalayas siya sa bahay, ngunit hindi sa mana. Ang buong kayamanan ng Redfellow ay ipapamana sa susunod na pinakamatanda sa linya, at dahil si Beckett ang pinakabata, kailangan niyang maghintay hanggang mamatay ang lahat. Sa kabila ng mga problema sa pananalapi, siniguro ni Mary na matuto si Beckett sa kultura, gilas, dignidad, at estilo. Natuto siyang tumugtog ng piano at archery, at nagsusuot ng mga suot kahit noong bata pa. Sa archery class, nakilala ni Beckett si Julia at agad na umibig dito. Mayaman si Julia at hindi humanga kay Beckett dahil nasa katamtamang uri ito, kaya tiniyak ni Beckett na balang araw ay magmamana siya ng maraming pera. Naging magkaibigan sila, at pumunta si Julia sa piano concert ni Beckett. Nang mamatay ang mga ilaw, hinawakan ni Julia ang kamay nito at hinalikan pa, ngunit agad itong lumayo nang bumalik ang mga ilaw. Noong bata pa si Beckett, nagkasakit ng malubha si Mary at napunta sa ospital matapos balewalain ang mga sintomas. Umaasa si Beckett na tutulong ang kanyang pamilya, ngunit walang bumisita o tumawag. Sinabi sa kanya ni Mary na karapat-dapat siya sa mas mabuti at pinag-promise na hindi siya susuko hanggat hindi niya nakukuha ang tamang uri ng buhay. Ang kanyang huling kahilingan bago mamatay ay ang ilibing sa lote ng pamilya, ngunit hindi kailanman nagpadala ng sagot ang pamilya, kaya ang kanyang katawan ay napunta sa isang regular na sementeryo. Pinanood ni Beckett ang paglibing sa kanya habang hawak ang hibla ng kanyang buhok at nanunumpa na kukunin niya ang kanyang nararapat na lugar sa tahanan ng pamilya. Kinabukasan, nagbel si Beckett sa mansyon ng Redfellow. Ang tanging sagot ay isang liham na dala ng butler. Malamig nitong sinabi na hindi nila siya matutulungan, at wala man lang itong pirma. Pagkatapos, gumugol si Beckett ng mahabang panahon sa foster care system at nawalan ng komunikasyon kay Julia. Nang nasa hustong gulang na, nagtrabaho si Beckett bilang isang suit salesman. Binabantayan niya ang mga Redfellow mula sa malayo, ngunit walang sino man ang namamatay. Isang araw, nagulat si Beckett nang makita si Julia sa tindahan ng suit. Mayaman pa rin siya at nakapaglakbay na sa buong mundo. Sinubukan niya itong yayain na lumabas, ngunit sa kasamaang palad, engaged na ito. Habang palabas siya, tinanong niya kung ano ang nangyari sa kayamanan ng Redfellow. Sinabi ni Beckett na mamanahin niya ito balang araw, kaya sinabihan siya ni Julia na tawagan siya kapag napatay na niya silang lahat. Kalaunan sa bahay, tiningnan ni Beckett ang locket na may buhok ni Mary at naalala ang pangakong ginawa niya. May 7 Redfellow sa unahan niya, kaya sa wakas ay oras na para gumawa ng paraan tungkol sa kanila. Ang una ay si Taylor, isang broker sa finance firm ng pamilya. Madali siyang natagpuan ni Beckett dahil si Taylor ay palaging nasa mga bar ng financial district. Gayunpaman, napagtanto niya na ang pagpatay sa kanyang pinsan ay isang kabaliwan at nagpasya siyang itigil ito. Kinabukasan, inanunsyo ng amo ni Beckett na ililipat siya sa shipping center dahil ang posisyon ng salesman ay mapupunta sa kanyang anak. Ayaw ni Beckett na magtrabaho sa isang bodega, kaya nawalan siya ng trabaho. Dahil dito, sa wakas ay napukaw ang pinipigilan niyang emosyon. Maya-maya, dumating si Taylor sa isang party sakay ng helicopter at naghagis ng pera sa mga bisita bago tumalon sa pool. Madaling nakapasok si Beckett sa party na ito dahil bukas ang mga pinto, at ang panonood kay Taylor na dinadala ang kanyang jet ski papunta sa isang yate ay nagbigay sa kanya ng ideya. Sumakay din si Beckett sa isang jet ski at pumunta sa yate, kung saan inakala ni Taylor na isa siyang empleyado. Matapos makumpirma na walang ibang tao sa yate, hinintay ni Beckett na makatulog si Taylor at itinali ang anchor sa kanyang bukong-bukong. Nagkaroon lamang ng isang segundong pag-aalinlangan bago niya itinapon ang anchor sa tubig. Sa sandaling iyon, nagising si Taylor, ngunit huli na ang lahat. Hinila siya ng lubid papunta sa dagat at nalunod siya. Habang paalis si Beckett sakay ng jet ski, napagtanto niya na ang pagpatay ay talagang madali at nagbigay sa kanya ng thrill. Pagkalipas ng ilang araw, dumalo si Beckett sa libing at nakilala ang ama ni Taylor na si Warren. Nang ipakilala ni Beckett ang kanyang sarili bilang anak ni Mary, nagulat si Warren at dinala siya sa bar para uminom. Inamin ni Warren na napakatapang ni Mary sa pagharap sa kanilang ama at humingi ng tawad sa hindi pagtulong dito.
Nakukonsensya din siya sa pagkamatay ni Taylor dahil dapat ay pinigilan niya ang masamang bisyo ng kanyang anak ng mas maaga. Pagkatapos, dinala ni Warren si Beckett sa kanyang opisina at inalok sa kanya ang trabaho ni Taylor, na malugod na tinanggap ni Beckett. Sa mga sumunod na linggo, natutunan ni Beckett ang magulong buhay ng isang opisina sa pananalapi at kung paano kumikita ang mga mayayaman. Kinailangan niyang maabsorb ang maraming bagong termino at impormasyon, at napagtanto niya na ang kalamang ito ay makakatulong sa kanya na pamahalaan ang kanyang sariling yaman sa hinaharap. Isang gabi, nagulat si Beckett nang makatanggap ng tawag mula kay Julia, na kababalik lang mula sa kanyang honeymoon. Naalala niya ang kanilang huling pagkikita at sinabing dapat niya itong yayain muli na lumabas. Ginawa ito ni Beckett ngunit tinanggihan siya muli ni Julia, pero umaasa pa rin siyang muling magtagpo ang landas nila. Ang sunod na biktima ay si Noah, isang pintor na ginugugol ang kanyang mga araw sa pagbablog tungkol sa kanyang mga gawa. Pinanood ni Beckett ang mga video at napansin niyang walang masyadong alam si Noah tungkol sa sining. Masasabi lamang niya na ang kanyang trabaho ay maging isang pintor dahil mayroon siyang pera ng pamilya para mabuhay. Isang gabi, pumunta si Beckett sa art show ni Noah at nagpanggap na isang malaking tagahanga. Nang maniwala si Noah dito, sinabi rin ni Beckett sa kanya na sila ay magpinsan. Nagpa siya si Noah na pakinggan ang kanyang kwento habang patuloy siyang kumukuha ng mga larawan sa paligid ng gallery, nagsasalita ng mga walang katuturang bagay tungkol sa sining. Pagkatapos ng show, dinala ni Noah si Beckett sa kanyang apartment at inilibot sa kanyang workshop. Nakilala rin ni Beckett ang lihim na kasintahan ni Noah na si Ruth, at talagang nagkasundo sila habang naghahapunan, at natuklasan nilang marami silang pagkakatulad. Nang malapit nang umalis si Beckett, inimbitahan siya ni Ruth sa isang salo-salo na gaganapin nila sa Huwebes. Pagdating ng Huwebes, hindi mapigilan ni Beckett at Ruth ang pagtitinginan habang naghahapunan. Nang maagaw ang atensyon ng lahat, nagkunwaring pupunta sa banyo si Beckett, ngunit ang totoo ay pumunta sa workshop ni Noah. Hinalo niya ang mga kemikal na ginagamit para sa photographic developing sa isang gamit sa paglilinis na itinago niya sa apartment para magmukhang na aksidente si Noah habang naghahalo. Binasag din niya ang bombilya at nilaglag ang isang sigarilyo sa sahig. Napansin ni Noah na masyadong natagalan si Beckett sa banyo at hinanap siya, kaya naabutan niya itong palabas ng workshop. Nagkunwari si Beckett na naghahanap siya ng litrato mula sa show, at labis na nabola si Noah kaya pinirmahan niya ito para sa kanya. Pagkatapos ng party, itinapon ni Beckett ang litrato sa basurahan. Naghintay siya sa isang sulok hanggang sa matagpuan siya ni Ruth at naghalikan sila. Samantala, pumasok si Noah sa kanyang workshop at sinubukang buksan ng ilaw. Ang sirang bombilya ay lumikha ng spark na nagdulot ng pagsabog, na agad na ikinamatay ni Noah. Sa araw ng libing, nilapitan si Beckett ng dalawang ahente ng FBI na nagdala sa kanya sa isang bar para sa pagtatanong. Ikinwento niya sa kanila ang tungkol kay Mary at nagkunwaring hindi siya sigurado kung maaari ba niyang manahin ng pera. Ipinaliwanag ng mga ahente na kapag ang dalawang miyembro ng pamilya ay magkasunod na namatay, ang FBI ay may ilang mga protocol na dapat sundin, kaya, sa ngayon, nag-iingat lang sila. 10 buwan pagkatapos ng pagkamatay ni Taylor, nag-toast si Warren sa trabaho upang ipagdiwang na nagkaroon na ng unang kliyente si Beckett. Humanga siya sa bilis ng kanyang pagkatuto at binigyan siya ng sarili niyang opisina. Kalaunan, nagulat si Beckett nang bisitahin siya ni Julia, na nagsabing gusto niya ng loan dahil wala ng pera ang kanyang asawa. Gayunpaman, napansin ni Beckett ang kanyang pang-aakit at umiwas dahil iniisip niya si Ruth. Ayaw ni Julia na ganito siya at umalis, bagamat bago iyon ay binanggit niya ang dalawang pagkamatay at iniisip kung sino ang susunod. Sinabi rin niya na si Beckett ay gagawa ng isang malaking pagpatay. Ang sunod sa angkan ng pamilya ay si Steven, isang pastor na nagsasagawa ng mga spiritual shows upang manipulahin ang mga tao at makuha ang kanilang pera, sinasabing ito ay para sa Diyos. Siya ay kinasuhan sa 2 bansa ng money laundering, at kinasuhan niya ang kanyang dating business manager, kaya marami siyang kaaway. Isang araw, hiniling ni Beckett sa kanyang assistant na makipagpalitan ng suit sa kanya at pinapunta siya upang bumili ng hotdog. Pagkatapos ay dumalo siya sa palabas ni Steven at nilapitan siya sa kanyang opisina, nagkunwaring reporter mula sa isang Christian magazine. Habang nag-uusap sila, hinintay ni Beckett na umiwas ng tingin si Steven at naglagay ng kung ano sa kanyang supplement drink. Bigla, kumuha si Steven ng katana at itinapat ito sa leeg ni Beckett, sinasabing gusto niya ang katotohanan. Lumalabas na ang pangalang ginamit ni Beckett ay pagmamayari ng isang reporter na nagretiro ilang buwan na ang nakalilipas, kaya kahinahinala si Steven. Nagkunwari si Beckett na hindi niya alam ang kanyang sinasabi, na ikinagalit ni Steven kaya't hinampas niya ang mga dekorasyon sa kanyang mesa. Nang pagbantaan siyang muli ni Steven gamit ang espada, inamin ni Beckett na pinsan niya ito. Agad na kumalma si Steven at humingi ng tawad, ipinaliwanag na inakala niyang si Beckett ay isang reporter mula sa ibang pahayagan na nagtatangkang ibunyag siya. Pagkatapos ay humigop si Steven ng kanyang inumin at inatake sa puso. Lumalabas na uminom si Steven ng mga supplement sa pag-ehersisyo na maaaring pumatay ng isang tao kung iinom ng marami, kaya't nagdagdag si Beckett ng higip pa sa kanyang tasa. Dahil ayaw ng simbahan ng investigasyon, nanatiling tahimik ang pagkamatay.
Samantala, patuloy na nakikipagkita si Beckett kay Ruth bilang kaibigan upang bigyan ito ng oras. Isang araw, ibinahagi niya na plano niyang makipaghiwalay kay Noah pagkatapos ng salo-salo, kaya ngayon ay nakukonsensya siya dahil hindi niya ito ipinagdadalamhati o namimiss. Sinabi sa kanya ni Beckett na natural lang na makaramdam ng ganoon, at nagkasundo silang maghapunan ng magkasama sa kanyang bahay. Kinagabihan, umuwi si Beckett at nagulat nang makita si Julia sa kanyang sala. Ibinahagi niya na ninakaw niya ang susi ni Beckett nang bisitahin niya ito sa opisina at nagreklamo dahil hindi niya pinapansin ang kanyang mga tawag at email. Tumanggi siyang magbahagi tungkol sa kanyang buhay, kaya't inakit niya si Beckett at lumapit, halos halikan siya. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell at pinalayas ni Beckett si Julia sa likurang pinto. Pagkatapos ay nakatagpo niya si Ruth at sinabihan itong nahirapan siya sa kusina, kaya't inilabas na lang niya ito. Nagsaya sila sa restaurant, at ikinwento ni Ruth ang tungkol sa kanyang mga layunin sa buhay, sinabing hindi tinuturuan ng mga tao na mangarap ng maliit. Sa mga sumunod na linggo, napagtanto ni Beckett na maganda ang kanyang buhay. Mayroon siyang magandang trabaho, maraming kaibigan sa trabaho, at umuusbong na pag-ibig. Gayunpaman, ang pagsuko ngayon ay parang pag-aaksaya. Patuloy siyang tinatawagan ni Julia, at patuloy niya itong hindi pinapansin. Ang sunod sa pamilya ay si Cassandra, na kilala sa pag-ampon ng 11 bata mula sa 11 iba't ibang bansa. Mukha siyang isang mapagmahal na ina sa balita, ngunit sa pribado, ang mga katulong ang gumagawa ng lahat ng trabaho, at hindi niya pinapansin ang mga bata. Matapos marinig ang tungkol sa 3 pagkamatay, nag-install siya ng laser-based security system sa kanyang 4 na bahay. Gayunpaman, tuwing Martes, pumupunta siya sa isang spa kung saan walang seguridad. Isang hapon, nagawa ni Beckett na palihim na pumasok sa spa at nagpanggap na isang empleyado. Inalok niya si Cassandra ng libreng serbisyo sa pagpapaputi ng ngipin, at walang pag-aalinlangang ipinasok ang aparato sa kanyang bibig. Namatay siya dahil nilagyan ni Beckett ng carbamide peroxide ang aparato, na halos kapareho ng agent na matatagpuan sa mga pampaputi ng ngipin, kaya inakala ng pulisya na bumili siya ng bagong brand ng produkto noong huling pag-ampon niya. Ang sunod na biktima ay si MacArthur, na nagmamay-ari ng kalahati ng National Air and Space Museum, at nagpaplanong pumunta sa buwan. Binatikos siya ng mga reporter dahil sa paggamit ng malaking pera para pumunta sa buwan habang ang kanyang mga empleyado ay walang health insurance, ngunit wala siyang pakialam. Nagpanggap si Beckett na bahagi ng kanyang crew at palihim na nagsali ng pampatulog sa kanyang kape. Nang lumipad si MacArthur sakay ng kanyang personal na eroplano, nakatulog siya sa mga kontrol at bumagsak ang eroplano, na epektibong ikinamatay niya. Maya-maya, lumipat si Beckett sa isang napakagandang apartment. Tinanong niya si Ruth kung gusto nitong tumira kasama niya, at pumayag siya pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Ang sunod sa linya ng Red Fellow ay si Warren. Gayunpaman, naging malapit si Beckett sa kanyang tiyuhin at talagang nirerespeto na niya ito ngayon, kaya hindi niya magawang patayin ito. Bukod pa riyan, maganda ang buhay niya, kaya inamin niyang kontento na talaga siya sa kung anong mayroon siya at nakipag-engage pa kay Ruth. Isang umaga, nilapitan muli si Beckett ng mga ahente ng FBI. Ipinaalam nila sa kanya na siya ang maaaring maging tagapagmana, at nagkunwari siyang gulat na gulat. Nang tanungin siya ng mga ahente kung ano ang ginagawa niya noong araw ng pagkamatay ni Steven, sinabi niya sa kanila na bumibili siya ng hotdog. Kalaunan ay tiningnan ng mga ahente ang security footage at nakita ang empleyado ni Beckett na suot ang kanyang damit. Hindi nila matukoy kung siya nga ba talaga iyon at hindi sila makapaniwala na may nakakaalala na kumain ng hotdog sa isang partikular na araw ilang buwan na ang nakalipas, kaya nagpasya silang pasundan siya sa isang ahente. Maya-maya, palabas na ng opisina si Beckett nang biglang bumagsak si Warren sa likuran niya dahil sa atake sa puso. Sa ospital, inalagaan ni Beckett si Warren, na binanggit na si Beckett lang ang bumisita sa kanya. Bago mamatay, pinayuhan siya ni Warren na makasama ang kanyang mga mahal sa buhay dahil hindi siya madadamayan ng trabaho. Sa libing, napagtanto ni Beckett na ang kanyang lolo na lang ang natitira. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Beckett ng liham mula sa kanyang lolo na nag-aanyaya sa kanya sa mansyon. Ngayon din ang kanyang engagement party, ngunit tinawagan niya si Ruth at nangakong darating doon sa oras. Nang pumunta si Beckett sa kanyang opisina, nadatnan niya si Julia na naghihintay ng may sorpresa. Pinasundan niya si Beckett sa isang tao at ngayon ay may mga ebidensyang litrato ng kanyang mga krimen. Naghinala siya matapos malunod si Taylor dahil nag-aral ito sa Princeton para sa scholarship sa paglangoy. Humingi si Julia ng $300,000 bago mag-alas 5 na ihahatid sa kanyang asawa, o ipapadala niya ang mga larawan kay Ruth. Desperado, tumakbo palabas ng opisina si Beckett matapos sabihin sa kanyang assistant na ibenta ang ilan sa kanyang mga stock. Nakita siya ng ahente ng FBI at patuloy siyang sinundan. Ilang sandali pa, sumugod siya sa opisina ng asawa ni Julia na si Lyle, na patuloy na umiinom dahil wala siyang pera. Habang inililipat ni Beckett ang ilang bagay sa mesa at sinusulatan ng tseke, kinutya siya ni Lyle dahil sa pag-arte niya na parang isang mayamang lalaki gayong nagmula siya sa mahirap na pamilya, kaya, sinampal siya ni Beckett. Sinubukan siyang suntukin ni Lyle, ngunit dahil lasing ito, madali siyang napabagsak ni Beckett, at umiyak si Lyle na parang bata sa sahig.
Pagkatapos, pumunta si Beckett sa mansyon ng Red Fellow at nag-text kay Ruth para sabihan itong mahuhuli siya, ngunit hindi na-deliver ang mensahe. Habang inaasikaso ni Ruth ang lahat ng bisita, nakipagkita si Beckett sa kanyang lolo, si Whitelaw, na nagtataka kung anong mga maruruming bagay ang nakuha ni Beckett para lumaki ng napakabilis sa negosyo ng pananalapi. Iniisip din ni Whitelaw kung kaya ba ni Beckett na mamuhay ng ganito dahil maaari nitong gawing malungkot at mabuhay sa pagsisisi ang isang tao. Isiniwalat niya na si Mary ang paborito niyang anak, ngunit nang tanungin ni Beckett kung bakit hindi niya ito tinulungan, hindi sumagot si Whitelaw. Pagkatapos ay ipinakita ni Whitelaw kay Beckett ang isang baril na nasa pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Kinargahan niya ito at iniabot kay Beckett, hiniling na tapusin na ang lahat. Itinutok ni Beckett ang baril sa kanya, ngunit hindi siya naglakas loob na gawin ito, kaya umalis siya. Gayunpaman, nadatnan niyang nakakandado ang pinto sa harap at nakaharang ang butler sa labas. Pagkatapos ay sinubukan niyang buksan ang mga bintana sa ibang silid, ngunit nakakandado rin ang mga ito. Biglang may narinig si Beckett na ingay at binuksan ang pinto para lamang makita si Whitelaw na bumaril sa kanya. Iniwasan niya ang putok, at tumama ito sa kanyang braso. Nasira din ito ang pinto, kaya kumuha si Beckett ng piraso ng kahoy at sinaksak si Whitelaw sa binti. Habang tumatakbo si Beckett, hinabol siya ni Whitelaw at patuloy na nagpapaputok habang ipinapaliwanag na lahat ng pinto ay isinara na ng butler. Sa isang silid sa itaas, nakakita si Beckett ng pana at naghanda ng palaso. Nang dumating si Whitelaw, sinubukan niya itong barilin ngunit nabali ang pana. Matapos makaiwas sa isa pang bala, kumuha si Beckett ng bagong pana at muling nagpaputok, sa pagkakataong ito ay matagumpay na tumama ang palaso sa dibdib ng kanyang lolo. Dahil gumagalaw pa rin si Whitelaw, nagpana siya ng pangalawang palaso sa leeg nito, na tuluyang ikinamatay nito. Kakaiba para kay Beckett na ang kanyang huling pagpatay ay pagtatanggol sa sarili. Pagdating ng mga pulis, sinabi niya sa kanila ang eksaktong nangyari, at nakaalis siya habang pinapanood siya ng ahente ng FBI mula sa malayo. Pagdating ni Beckett sa bahay, tapos na ang salo-salo, at nagalit si Ruth. Hiniling niya na malaman kung ano ang itinatago nito sa kanya, ngunit ang tanging sinabi lamang nito ay ang engkwentro nito kay Whitelaw. Pagkatapos, minana ni Beckett ang kayamanan ng pamilya, kaya sila ni Ruth ay malugod na tinanggap sa buhay sosyalista sa isang malaking salo-salo. Tuwang-tuwa si Beckett, ngunit hindi komportable si Ruth. Sa kasamaang palad, ang salo-salo ay naantala ng FBI, na inaresto siya dahil sa pagpatay kay Lyle. Pagkatapos ng lahat ng ito, nahuli si Beckett dahil sa isang pagpatay na hindi niya ginawa. Mayroon silang security footage kung saan siya biglang pumasok sa opisina ni Lyle, at ang kanyang mga fingerprint ay nasa murder weapon, isang pambukas ng sulat na hinawakan niya noong inilipat niya ang mga bagay sa mesa. Natagpuan ni Julia ang bangkay ni Lyle at ngayon ay tumestigo laban kay Beckett, na sinabing inibig siya ni Beckett sa buong buhay niya. Dahil dito, umalis si Ruth sa korte. Si Beckett ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng kamatayan. Bago ang pagbitay, binisita ni Julia si Beckett. Sinabi ni Beckett na mas gugustuhin niyang salubungin ang kanyang katapusan kaysa makasama siya. Isiniwalat ni Julia na nag-iwan si Lyle ng goodbye letter, at nabaliw si Beckett, ngunit tumanggi si Julia na ibahagi ito. Desperadong nagmakaawa si Beckett hanggang sa pumayag si Julia na tulungan siya kapalit ng kanyang kayamanan. Hinalikan niya ang salamin bago umalis. Pagkatapos ay inutusan ni Beckett ang isang abogado na ipadala sa kanya ang mga papeles upang mailipat niya ang lahat kay Julia, at humiling na makausap ang isang pari. Sa kasalukuyan, sinabi ni Beckett sa pari na kalmado siya dahil malapit na siyang ilabas ni Julia. Gayunpaman, lumipas ang mga oras ng walang balita, kaya kinakabahan si Beckett. Nagpa siya ang pari na basahin sa kanya ang isang sipi mula sa Biblia tungkol sa kamatayan bilang pamamaalam. Mabuti na lang at naputol ang kanyang pagsasalita nang ianunsyo ng isang gwardya na malaya na si Beckett. Habang ipinapakita ng mga pulis sa press ang sulat na iniwan ni Lyle, umalis si Beckett sa bilangguan at nakita si Ruth na naghihintay sa kanya. Ibinigay niya sa kanya ang locket na may buhok ng kanyang ina bago umalis. Sa malapit, naghihintay din si Julia, kaya umalis si Beckett kasama niya. Titira siya kasama niya sa malaking mansyon, habang kailangang ilihim ng pari ang kwento dahil sa mga patakaran ng pangungumpisal. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.